Hello mga dudes, magandang gabi. Nandito na naman ang inyong kaibigan, Arvin Bagon, isang prevention specialist. Tamang-tama, magandang topic itong pag-uusapan natin. Ang topic natin pag-uusapan ay mula po sa comment ng ating isang viewers. Siya po ay si Raymond Candidato. Yan. Mega shout out Sir Raymond Candidato. 6 hours ago ang nakalipas nang siya ay mag-comment. Nakita ko na ito kanina, hindi ko lang magawan ng kwento, ng video kasi nasa oras ako ng trabaho. Ayan. Ngayon pong gabi, pag-uusapan natin ito. Ang sabi po kasi ni Sir Raymond ay pag hindi ba nagsusuka, acid reflux pa rin ba ito? Yan. Siguro si Sir Raymond ay isa sa mga kaibigan natin na may nararanasang hirap, lalong-lalo na sa acid reflux. Naguguluhan siya sa mga pangyayaring pangkalusugan sa kanyang nararamdam at nararanasan. Marami pong mga sign and symptoms ang acid reflux o ang GERD. Pag sinabi pong acid reflux, ito po tulad ng tulad po ng anxiety, ito po ay body reaction. Lahat po ng tao ay nag-acid o nag-acid reflux. Nagiging sakit lang po ang acid reflux kapag ito po ay mayat-maya nyo nang nararamdaman at hindi na siya kusang nagre-relax ang inyong katawan. Kasi pwedeng magkaroon ka ng acid reflux kapag nasobrahan ka ng kain ng maasim, nasobrahan ka ng kain ng matamis, nasobrahan ka ng sobrang busog, nasobrahan ka ng trabaho, overfatigue ka, lalo na kung athletic ka, mararanasan natin yung normal acid. Pero kapag napahinga mo yan, nakapag-relax ka, kusa pong nawawala ang acid. Diyan po ang body reaction ng natin kapag tayo ay merong pagkakasobra na nagagawa sa ating katawan, ating kalusugan. Ang GERD naman po, ito po yung sakit. Kapag po hindi na bumabalik sa normal. Pagka yung mga binanggit ko na nasosobrahan tayo doon ay nagawa natin tapos hindi na ma-relax ng ating digestive system, ng ating esophagus, yung kanyang pagpunction, hindi na ma-relax kasi dahil nag-over na yung acid natin, matatawag na po natin itong GERD. Ang unang gagawin natin, bumisita po tayo sa mga pagamutan, lalo na sa mga doktor na may kakayahan na gumamot ng acid reflux o sa sikmura natin, internist po. Yan. Marami pong gamot ang mga ibinibigay para sa atin. Ang gamot po, lahat ng klase ng gamot, sinasabi ko sa lahat ng vlog na ginagawa ko, ito ay napakaganda para sa ating nararamdamang hirap sa ating katawan. Kasi mabilis po nitong pahuhupain ang inyong mga sintomas na nararamdaman. Pero hindi ko siya masabi na aalsin yung sakit na nararanasan mo o sakit na meron ka. Ang tangi lang pong paraan para mawala ang inyong sakit, palakasin ang resistensya. Kasi ang resistensya po natin, ang ating pong mismong katawan, ang may kakayahan na gamutin ang ating karamdaman. I-repair ang ating karamdaman, lalo-lalo na ang ating immune system. Ang paraan, ang tamang nutrition na itinakain natin, ipinapasok natin sa ating katawan, at ang tamang paglilinis, pag-detox, pag-cleansing ng ating katawan. Kasi minsan kahit uminom ng gamot para sa mga sintomas ng ating
nararamdaman, hindi ito nawawala kasi sa sobrang toxic na meron sa loob ng ating katawan. Ang paraan, detox. Ngayon, para kay Sir Richard, may time po na magkakaiba ang sintomas ng bawat tao. At ganoon din po, pwedeng maramdaman mo ngayon na magsusuka ka sa acidic na meron ka. May mga araw naman na hindi ka magsusuka. Iba naman yung mararanasan mo. Pwedeng uminit yung dibdib mo, pwedeng dighay ka ng dighay, pwedeng utot ka ng utot, pwedeng parang umaakit na hangin sa iyong ulo, pwedeng sumakit yung mga kasukasuan mo. Yan po kasi yung mga pangkaraniwang pangkaraniwang epekto o pangunahing epekto o sign ng may acid reflux. Pwedeng sumakit ang dibdib mo dahilan sa mainit na asido na andyan sa dibdib mo, sa tapat ng dibdib mo, na minsan nga napapagkamalan itong sakit sa puso. Kahit ako noon, nung dumadaing ako sa unang doktor na pinuntahan ko, ang binigay sa akin gamot ay gamot sa sakit sa puso dahil ang akala nila yun yung problema. Pero hindi naman nawala kasi nga yung reaction ng katawan mo na andun lang sa tapat ng dibdib at hindi yun yung problema mo. Ang paggagamot po na ginagawa natin, kung hindi naman ito makakaalis ng sakit, acid, ay dapat pong ipagpatuloy. Dapat pa rin po tayo magpatuloy na inumin ito para naman po madaling i-correct, madaling magawa ng paraan ng ating immune system na pahupain ang problema natin. Ma-refer ang problema natin sa digestive system. Kasi kasi mahirap pong tanggalin ng natural na pamamaraan kasi ang tanging makakatulong po sa pagpapataas ng ating immune system para ma-refer ang problema natin ay ang mga natural na pamamaraan. Pero hindi po agad-agad makukuha ng natural na pamamaraan, lalo na sa panahon na meron tayong nararamdaman, nasasaktan tayo. Kaya mas mabuti pa rin po na iinom natin ito ng gamot. May mga doktor tayo na ang paniniwala gamot kailangan. Meron din tayong mga doktor na ang paniniwala ay yung mga natural na remedy o natural na gamot. Para sa akin po, para sa karanasan ko bilang isang prevention specialist din, mas maganda para sa akin na parehas po. Ginagamot po yung mga senyales ng problema ng ating GERD habang prepare at pinapalakas natin ang ating immune system na siyang gagampan para mawala, para ma-refer yung problemang pangkalusugan ayon sa digestive system. Sana Sir Richard, nakapaghatid ako ng konting kahit konti lang na idea o tulong sa nararanasan at nararamdaman mo ngayon. At ang hiling ko sa lahat ng mga nanonood, kung may naging pakinabang ang mga video ko sa inyo, baka naman pong makahingi ng isang lambing na paki-subscribe po ng aking channel, paki-like po at paki-comment na rin po para makakapagbigay pa ako ng iba pang mga idea na naranasan ko at napag-aralan ko bilang isang prevention specialist. Mas mahalaga pa rin po ang prevention ng ating kalusugan kumpara sa magpagamot tayo. Kaya hinihiling ko lagi sa mga kabataan, hinay-hinay sa mga pagkain na ginagawa natin, lalong-lalo na ang bisyo, sana wag nating gawin.
Bye-bye po at God bless you. Ingat po tayo lagi.